Ayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Mga igsoon, ato kining sugdan atong Bible study tonight pinaagi sa usa ka awit. Lord Jesus, I long to be perfectly whole. I want Thee forever to live in my soul. Break down every idol, cast out every foe. Now wash me. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Lord Jesus, Thou seest I patiently wait. Come now and within me a new heart create. To those who have sought Thee, Thou never saidst no. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Whiter than snow, yes, whiter than snow. Now wash me, and I shall be whiter than snow. Amen. Thank you for that wonderful song. And by this time, akong gihangyo ang tanan to please open your Bibles with me in the book of Hebrews chapter 12, and we will be studying verse 1 down to verse 4 karon nga kagabion mga kaigsuunan. Hebrews chapter 12 verse 1 down to verse 4. The Bible says, "Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endureth such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. Ye have not yet resisted unto blood, striving against sin." Let's pray. Father God, salamat kaayo sa kagabion nga imong gihatag. Another opportunity nga kami magtuon sa imuhang mga pulong. I pray, Lord, nga ikaw magahatag kanamo amahan og panalangin tonight, tagaimig kalig-on, tagaimig Ginoo og kadaugan, Lord, as we study your word. Ginoo, gipangayo namo amahan ang imong guidance, gipangayo gid namo Ginoo ang imuhang gahom to really guide us and bless us para mahimong masaysay ang imong mga pulong lamang, Lord. A very special word from you. Maoy mudasig kanamo, mo bless among mga kinabuhi Ginoo. Pasaylo kami amahan sa mga kasaypanan sa buhat, sa pulong usaw na huna. Lig-una mi amahan pinaagi niini amo ang study tonight. In Jesus precious name, amo ang gilauman nga madawat namo kining tanan. Amen and amen. Again, maayong gabi sa ato ang tanan mga kaigsuunan. Welcome sa atong Daily Dose of God's Word. Another night nga kita magtuon sa pulong sa atong buhi
nga Dios. Mga kaigsuonan, ang ato ang teksto is found in Hebrews chapter 12, and the title of our Bible study, ang gikan sa ato ang daily bread mga kaigsuonan, is Traveling Light. Traveling Light. But I would like to focus sa ato ang text mga kaigsuonan, sama sa ato ang nandan for how many years. I think we are already almost 4 years na ang ato ang pagkauban mga kaigsuonan sa ato ang Bible study. Now, sa atong text, ato makit-an nga naay usa ka pahinumdom ang writer sa Hebrews ngadto sa mga Hudiyo nga Kristohanon kaniadto mga kaigsuonan. Ang mga Hudiyo nga Kristohanon kaniadto, mga Jewish Christians, they are facing contradictions from their fellow Jews and even from the people around tungod mga kaigsuonan sa ilang pagbalhin og relihiyon. Gikan sa Judaism, they have accepted and embraced Christianity. Mauna nga ilang kaugalingong mga parinti, ang ilang kaugalingong mga higala kaniadto, ang ilang mga kaugalingong kauban sa sinagoga, mauna karon ang nahimo nilang mga persecutor tungod sa ilahang newfound faith. And we praise and thank the Lord mga kaigsuonan nga naagyoy mga katawhan nga hangtod karon is nagpakita gyud sa ilang pagbarog sa kamatuoran nga nibiya gyud sila bakak og ilag yung gi-embrace mga kaigsuonan ang kamatuoran nga gikan lamang sa balaan nga kasulatan ug dili biblikal, delikado na mga kaigsuonan. And we praise and thank the Lord that we have this perfect guide, ang Biblia, alang sa ato ang pagtuo sa ato ang mga kinabuhi. Now karon ang author sa Hebrews na siya ay pahinumdom ngadto sa mga kaigsuonan. And look at this, verse 1, Hebrews chapter 12. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses. So what does it mean? In context, kung tanawon man gud nimo ang chapter 11 mga kaigsuonan, atong mabasa diri ang kinabuhi sa nagkalain-lain nga mga Old Testament faithful people. Katong mga Old Testament characters, mga tao, mga alagad sa Dios, sa daang tugon, just like gikan pa kang Abel, hangtod kang Enoch, hangtod kang Noah mga kaigsuonan, hangtod kang Abraham, kang Isaac or Isaac, kang Jacob, hangtod mga kaigsuonan, kang Joseph, hangtod sa 12 tribes, hangtod kang Rahab mga kaigsuonan, ang gimension ba gyud diri silang Barak, silang Samson, silang Gideon, silang Jephthah, silang David, Samuel, and the prophets. So all those people obtain great testimony tungod sa ilang mga pagtuo. And pag-abot sa chapter 12, after adto nga mga na-mention sa chapter 11, yung giingon nga word is wherefore, meaning the statement that will follow has a close connection sa mga nalabyan nga mga istorya mga kaigsuonan. So in connection with chapter 11, ingon pa sa Hebrews chapter 1, seeing we also have compassed about with so great a cloud of witnesses. So kaning witnesses po is from the Greek word martus, meaning martyr. And ato makit-an nga ang kinabuhi adtong mga katawhan nagantos para sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga nagpugong sa ilaha, taliwala sa ilang sitwasyon sa ilang mga kinabuhi, nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Dunay mga tao nga ilang gihatag ang ilang mga kinabuhi sa panahon nga sila nag-alagad sa Dios. So sila ang buhing mga saksi nga pwede diay mahimong ma-achieve sa usa ka tawo ang usa ka nindot nga testimony pinaagig pagtuo. And we have a lot of examples, and those people are our witness and example mga kaigsuonan. And in line with it, tungod kay natay daghang mga example, tungod kay naay daghang mga tao sa Bible nga gipakita nila ilang mga pagtuo nga
pwede na tong sundon. Isila tong example na unsa atong angay buhaton, knowing that there are a lot of people nga nauna sa atoa nga nagpakita og grabing pagtuo sa Dios that resulted for their suffering, trouble, and martyrdom even. Ingon pa, ang pulong sa Ginoo, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, mga kaigsuonan, dunay daghang mga kabugaton, mga palasonon nga atong gipangpas-an, mga kaigsuonan, nga maoy nahinungdan nga nakababag sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Naay mga trouble nga atong mga naagian, naay mga kasakit nga atong mga naagian, mga kaigsuonan, nga will easily beset us, maka-discourage siya to. You see that? So ato makit-an unsa man ang kabugaton sa imong abaga karon nga mao na nooy nagpugong sa imong pagpangalagad sa Dios, unsa man ang sala nga hangtod karon wa paghapon nimo mabiyae karon nga ikaw usa na kaalagad sa Ginoo, mga kaigsuonan. And I hope ug do na ka pay bisyo, do na ka pay sala, mga kaigsuonan, biyae na. Basin siguro naapay mga tao nga nakig-ipon pa sa ilahang sa usa ka babae, usa ka lalaki nga wala pay kasal, higala pagpakasal na taon mo. Ato makita, mga kaigsuonan, basin siguro karon nga naapay mga tao nalulong pas ilahang bisyo, nagpadayon pa sa ilahang mga dili maayong binuhatan, biyae na yung tao na. Because it will beset you. Maunay mahimong babag nga dili ka apil sa insakto sa lumba nga gihatag sa Ginoo sa imuha, and you will end up wasting your life. Og kabalo ka, no? Siguro karon medyo enjoy pa na imong kinabuhi. Kay usahay ang sala manggod is murag nindot paminawon ang sala, pero sultian ti ka, mga kaigsuonan. Naraghapon sa ulahi ang mga pagmahay. Ang Ginoo nagantos kaayo para nimo. Og ayaw in taon baylui ang iyang mga pag-antos alang sa imuhang mga sala. Nagpakamatay siya nga ikaw magpabilin pa sa imong mga sala. Gipakamat yan na sa Dios ang imong mga sala. Ayaw na pabilin diha, igsuon. And the Bible says, ingon pa, ang beset us and let us run with patience the race that is set before us. Run with patience, mga kaigsuonan. Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo? Let us try to explore some part of the Bible regarding this matter para ato ning mas masabdan, mga kaigsuonan. It's better to let the Bible explain sa iyang kaugalingon. In the book of Philippians chapter 3, abrihin ninyo inyong mga Bible, mga kaigsuonan. Philippians chapter 3, atong basahon ang 12 paingon sa 14. Look at this. The Bible says, not as though I had already attained, either we're already perfect. So wala nag-claim si Paul nga perpekto na siya or nakabot na gid niya ang angay mga pagkakabuoton. Yun pa niya. But I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Meaning the Apostle Paul is saying, wala ko nag-claim na I am already there, perfecto na ko. Pero I am striving to be there. You see, nakuha niyo punto. Wala nag-claim si Pablo nga naa na siya, nakaabot na siya, pero nagapaningkamot siya nga iyan ang makabot. Tanawang verse 13, mas giklaro ni Paul, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth those things which are before. I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So press on, paningkamot gyud. Hala, das gyud, mga kaigsuonan. Ayaw gyud pagpadala sa mga pagsulay sa imong kinabuhi. Ayaw gyud biyae ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang pinakaulahin nimong biyaan kung ikaw dunay mga pagsulay, mao ang pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ang Dios maoy ang atong bato nga dalangpanan nga dili ta maanod sa baha o mapalid sa kusog nga hangin sa atong mga kasakitan o mga pagsulay sa atong mga kinabuhi. You see, panahon sa baha, mga kaigsuonan, mas nanginahanglan ka sa bato. Panahon sa kusog nga hangin, mas nanginahanglan kag lig-on nga pundasyon. So ayaw taon biyae ang pagpangalagad sa matuod nga Dios niining takna sa panahon, mga kaigsuonan. And look at this in 1 Corinthians chapter 9
sa verse 24 sa atong mga Bible palihog, ingon pa ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan, know ye not that they which run a race run all but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. Look at that. Run that ye may obtain. So ang atong pagpangalagad sa Ginoo, ato ang lumba nga gibutang tas Ginoo din ha. Run that ye may obtain. Kanabitong magdula ka, lumba dagan. Kung magdula kag lumba dagan mga kaigsuonan unya, magdagandagan lang ka didto nga naana ra ka didto, hindi ka kadaog. Unsa man ang giingon sa pulong sa Ginoo, mura kag na sa lumba, unya dapat kung makiglumba ka, paningkamot gyud nga maka-obtain gyud ka, makadaog gyud ka. You see? Nami mga kauban sa una, because nakapil ko og track and field sa una, nami kauban nga magdagan sa una, labi nag 100 meter dash. Ang ilang ginabuhat pag buto sa umpire sa starting line, muutong na sila, di na sila mo ginhawa. Hangtod pag abot sa finish line sa 100 meters, way ginhawa ay para lang gid mautong nga paspas gud ang pagdagan. Ngano man, because they wanted to win the race. Dapat inana pud sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Ang atong korona mga kaigsuonan, korona nga dili madunot. Ang korona sa kalibutan, korona nga mataya. Ngano man nga mas naay effort ang mga tao sa yutan-on nga mga lumba, labaw sa lumba sa ato ang kinabuhing Kristohanon. In 1 Timothy chapter 6 verse 12, awan ninyo ang inyong mga Bible mga kaigsuonan. 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. So fight a good fight of faith. Lay hold, kuptigit ang kinabuhing walay katapusan ay gwi mga kaigsuonan. And who is the eternal life? The eternal life is the Lord Jesus Christ. According to 1 John chapter 1 verse 1. Si Jesus Christ ang eternal life. Lay hold on to ay sagbuhi, ayaw buhi kang Kristo. And ato makita po sa uban nga ikaw possessor of Christ, na kay maayo nga witness or testimony atubangan sa mga katawhan. 2 Timothy 4:7, unsa man ang giingon ni Apostle Paul mga kaigsuonan as our example. The Bible says, Apostle Paul, di ba, naingon siya ganyan sa Philippians nga wala niya giisip ya kaugalingon nga nakakabuot na. Pero naningkamot siya ang pangutana, nakabuot ba gito ni Paul ang iyang gipaningkamutan? Yes, nakabuot niya. 2 Timothy chapter 4 verse 7, tanawa gani ang iyang giingon sa diha nga hapit na siyang mamatay. The Bible says, verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day. You see? Si Paul, nakahuman siya sa race, mga kaigsuonan, and he knows nga naay korona nga ihatag ang Ginoo sa iya. And I hope kita pod makaangkuntag susama ni ini nga assurance mga kaigsuonan. Kung naluya ka karon, tanawang Hebrews 12 verse 12, mo na imong angay buhaton. Wherefore, lift up the hands which hang down, and feebleness. Para sa ana, padayon igsuon. Ayaw paluya-luya. Ang Ginoo nang inahanglan kaayo og mga tawo nga moalagad sa iya karon. Kabalo ka, grabe ang panahon karon. No, katong niagi, grabe ang pagpanaway sa mga Pilipino sa China. Tungod kay gusto man sila dagat para lang makadagat sila karon, luoy kayo atong mga kababayan. Nganuman ang ato na pong mga kababayan sa Metro Manila karon ang gipangbaha mga kaigsuonan. Perting luya and they need prayers. You see that? No, ato makita no? Unsa man ang sign? Unsa ang sign? Kung tanaw nimo ang Bible mga kaigsuonan, tanawa ang Romans chapter 1. Read it all. Usa sa sign nga hapit na matapos, hapit na gyud ang paghukom sa Ginoo. Mudaghan na mga kaigsuonan ang mga krimen sa kalibutan, mudaghan na ang immorality. And I'm sorry to tell you this, maybe someone will be hurt. Mudaghan na ang mga transgender mga kaigsuonan. You see that? Tanaw na to, atong basahon gani mga kaigsuonan kung unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo. Romans chapter 1, atong iabrihan atong mga
Bible palihog. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa verse 24. Atong tanawon. Verse 24 mga kaigsuonan. Wherefore, God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. And look at this. Who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever and ever. Amen. Tanawa. Ang mga tao karon mas gisimba pa ang binuhat kaysa magbubuhat. Tanawa karon mga kaigsuonan. Pag naay concert, ang mga tao ay grabe daghan kaayo gusto kay maminaw sa mga tao nga nagkanta. Mas gipili nilang magtipok didto magsimba sa mga tao kaysa sa magbubuhat. They worship the creation more than the Creator. And look at verse 26. For this cause God gave them up unto vile affection, for even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman burned in their own lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving to themselves that recompense of their error, which was meat. And look at that mga kaigsunan. Verse 28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind, to do those things which are not convenient. So pitik sa kuwas Ginoo. Men with men. Ang mga babae, not a natural use na. So muna ang sign of the times nga hapit na gid ang katapusan. And kabalo ka unsa bagay pinakasakit? Tanawang giingon sa pulong sa Ginoo, verse 32 mga kaigsuonan sa Romans chapter 1. Who knowing the judgment of God, kabalo sa paghukom sa Ginoo, tanawa tong sa Pasig nagparid mga kaigsuonan, ay pagparid ng gihukas ang mga transgender ay pagkapait pamalandungon. And look at this, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. So katong nagkonsinti sa ilaha, appeal sila sa condemnation. Di ba? Usahay mo ana ang mga katawhan nga, oy, pasagdi na lang gud na sila kay ila man ang katungod ay igsuon. Kung dili ko musultis ka matuoran karon, kinsa may musulti? Kung walay tawo mo barog para magbadlong sa mga katawhan, kinsa may mo barog? Unya tanawa ang giingon sa pulong sa Ginoo, dili lang katong nagbuhat ato ang silutan, apil pud tong naggalipay sa mga nagbuhat. Tanawa ang verse 32, but have pleasure in them that do them. So igsuon, I hope with the grace of God nga magampo tag padayon nga hinaot unta nga mobalik tas Ginoo mga kaigsuonan. Balik tas Ginoo atong pagtuog pagsalig sa ato nang biyaan ning mga pagsimbag Dios ato na ning badlungon ang kalibutan sa ilahang dili maayong mga binuhatan katong panahon karon. And I hope with the grace of God makita unta na sa mga katawhan. Unya kabalo kano pati mga bata nga mga 4 years old karon pag magbinayot ay konsentihon sa mga ginikanan pag kadakong dimalas yung gaayo. Pagkawagi ayo nga mga ginikanan may tuuna isugnod sa kalayo sa impierno. Ay, wa man tay mahimo ana kung mao gid na ilang kasing-kasing ay paglami pang sagpaon nga mga ginikanan mga kaigsuonan. Kabalo ka nga no? Dapat di nila konsentihon, dapat ipakita nila nga anak gipalangga man kana mo nang bisag inaana ka pero dapat makabalo ka na nga atubangan sa Dios di na siya maayo. They must know it. That's a problem of our time today. Grabe na kay mo konsente ang mga tao mga kaigsuonan. And I hope ato nang gitawag nga masolusyonan. By the grace of God, dapat mobarog ang mga simbahan. Mobarog ang mga pastor sa pagwali may tungod niining mga butanga. And look at verse 2 sa tuang text, going back in our text, Hebrews chapter 12 verse 2 mga kaigsuonan. Diba, we talk about a lot of witnesses in chapter 11. Pero sa verse 2, among the many witnesses, we must focus our eyes on Jesus. Tanawang verse 2. Sa tuang text, Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Look at Jesus.
Dapat di ay taliwala aning mga pagsulay karon, taliwala sa daghang mga example si Jesus atong lantawon. Kabalo ka no? Pag maglantaw ka kang Jesus Christ, di ka ma-discourage. Muna'y problema sa daghang mga tao. Pag magsimba, di ko magsimba. Nga di maka magsimba, ay makasala ako simbahan. Kay sa simbahan ay mga siksi, sa simbahan ay mga libakiro, simbahan ay mga daotan. Nganong sa ila man ka magtanaw? Dili tayo magtanaw atong mga tao, we must look at to Jesus. Kay kung si Jesus Christ ang atong lantawon, di tayo ma-discourage. Mauna nga na-discourage ka kay sa tao kada tanaw igsuon. Ayaw tanaw sa tao. Keep your eyes on Jesus. And look at the example of Jesus, mga kaigsuunan. Nganong nakalahutay man siya. Tanawa ha? Di ba gilansan sa cross? Grabe to niyang mga kaagi. Gilatigo siya niya kabalo ka. Kana bitaw makit-an nimo sa nga mga ribulto sa simbahang Katoliko, mga kaigsuunan nga naitapis. Actually dili na siya accurate. Tanawon gid mo historically, mga kaigsuunan, ang tinuod gyud nga kahimtang ni Ginoong Hesus dito sa cross, wa gyud siya sapot. Hubot-hubad ang atong Ginoo sa diha nga gilansang sa cross, mga kaigsuunan. Tumang pagpakaulaw ang gibuhat sa iya. Grabe ang gibuhat sa atong Ginoo, mga kaigsuunan. Gilabnot ang iyahang mga balbas, gilatigo ang likod nga makita ng mga bukog. Actually, kanang mga gipanglansang sa cross, muabot pa na og 3 days, 4 days, and even 1 week ang uban nga buhi pa nga nagbitay sa cross. Pero si Jesus Christ, mga kaigsuunan, pag abot og alas 3, namatay na sa dayon. You see, gikan alas 9 sa paglansang sa cross, alas 3 sa hapon siya, sa ato pa, unom lang siya ka oras sa cross. Pero atong makitaan, sulod sa unom ka oras, namatay dayon siya. Nga naman, kay grabing torture siya una, ayha siya gilansang sa cross. Kay kanang mga gipanglansang sa cross in the ancient world, mabot pa ang uban 1 week, buhi pa nga nagbitay. Kan-o na lang nga buhi sa mga langgam. Inana ilang kahimtang. Pero nganong namatay man dayon ang atong Ginoo sa cross? Tungod kay grabe ang torture sa iya. Di pa kaulawan siya, mga kaigsuunan. Grabe ang kasakit ngayang nagian. Pero nganong nakalahutay man siya ato? Siya nga Dios, siya nga dunay katungod nga muhukom sa tibuok kalibutan. Pwede gud to nga munaog siya sa cross, ibton niyang cross unya pangpuspusan tong mga tawo nga nagbinuang niya. Pwede kayo to. Pero nganong wanya gibuhat? Nganong nakalahutay siya? Nakaanto siya sa mga kasakit na gibuhat sa iya? Look at this. Akong basahon pag-usab. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ano ka this? Who, for the joy that was set before him, endured the cross. Tungod kuno sa kalipay nga giset before him. Meaning, si Jesus Christ, nag-look forward siya sa kalipay nga ma-achieve niya kung mulahutay siya sa cross. Unsa man ang kalipay? Ang imong kaluwasan. Ang imong kaluwasan igsuon. Di ba? Dili basta-basta ang gibuhat sa Ginoo para sa imuha. Muna, surrender na. Alagad na tas Ginoo, mga kaigsuonan. Alagad na niya. Padayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ayaw pagpa discourage. Tungod na sa imong kaluwasan. Nalipay, naglantaw ang Ginoo nga one day, pag mahuman tong cross, tanan nga mutuon niya, makaangkon sa kaluwasan. Muna nilahutay siya. Unya karon, siya na karon ang mutrabaho para nimo, siya ang author and finisher of our faith. Tanawag ni Filipos 1:6. Philippians chapter 1 verse 6, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Bible, no, the Bible says, being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ipadayon sa Ginoo ang good work sa imuha, mga kaigsunan. Salig lang sa iya ha, ug mulahutay gyud ka. And I hope imo nang makita, mga kaigsuunan, sa imong kinabuhi nga grabe kay pag-antos sa Ginoo, unya kalipay kay niya imong kaluwasan. Ayaw sayang-sayangi iyang pag-antos sa cross. And look at this verse 3. Di ba? Kay kita ma-discourage man ta. Si Jesus Christ nakalahutay siya nga naman tungod sa kalipay nga iyang gi-look forward mo na ikaw karon. Naman kay problema karon, naman kay pagsulay karon, look forward lang, kupot lang sa Ginoo, mahuman ra gyud na. Mahuman ra gyud na. You see? Na grabe ang kalisod, mga kaigsunan. Di gyud ma-describe, pero mahuman ra na. Basta kay mosalig lang kas Ginoo. Salig ka lang sa Ginoo, mga kaigsuunan, kupot sa iyaha, and makita nimo ang iyang kaayo, ang iyang kalipay, ang grasya nga iyang ihatag sa imong kinabuhi, mga kaigsuunan. You see that? Now karon, lantawa ang giingon sa Biblia, mga kaigsuunan, verse 3. Now how about us? Kung si Jesus Christ nalahutay niya because of the joy nga iyang gi-look for, dapat kita pod
ato pong i-look forward ang kalipay nga itong madawat, ang paglaom, ang kaluya, ang grasya ngayang ihatag sa ato. Now verse 3, for consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. So meaning, i-compare ko na imong kaugalingon ng Ginoong Hesus. Kaya basi ma-discourage ka, anak ka, grabe kakapoy naman sa akong kinabuhi. Tanawa, Kristohanon biya ka. Nganong ang Kristohanon, mulikramo man nga magantos, ang Ginoo nga atong gilagara nagantos man. You see that? We are serving a suffering Savior. And you know, samtang napakadris kalibutan nagi pag-antos. Even Jesus Christ died while He was on this earth. Muna nagsaad sa maghimo sa bagong langit o bagong yuta, mga kaigsuunan. Kundi wala na pag-antos. Muna itong paglaom. And consider the pain of Christ. Unsa man yang mga pag-antos, gitawag sa buang siyang kaugalingong mga parinti. Gidinay sa siyang kaugalingong mga igsuon. Sige, pakaulawan siya, gihubuan siya, gilansang sa krus, gipatay siya. Unsa may gidinay sa siyang kaugalingong mga amigo. Grabe ang kasakit pag-antos. Naagian na ba na nimo? Naagian na ba na nimo mga kaigsuonan, gisalikway ka, giatem kag patay tungod sa imong pagtuo, murag wa pa man siguro. And I hope by the grace of God nga di pa ta moingon nga kitay pinakagrabing kaluoy skill no. Napay mas grabe sa ato Pero ang nakanindot sa ato mga kaigsuonan natay paglaom. Natay paglaom nga mahumaning tanan, tanawa gani. Pag mahuman tanan nimong pag-antos, makaingon ka, salamat Ginoo. Nakalahutay gyud ko ngano man naay mong panabang. Tangayo lang gyud ang kusog sa Ginoo og dasya niya, tabangan kaniya. And verse 4, tanawa ang iyang giingon no. Ye have not yet resisted unto blood. Wala pa ka nakasulay nga nilikay kasala nga murag nagpaula, nagkagdugo. Nagsakripisyo na kagdugo para lang makalikay kasala. Wala pa nimo nahit, wala pa nabuhat nimo siguro mga kaigsuonan. And meaning you are not yet in the highest point. You see? And I hope pinagis agahom og grasas Ginoo, we will follow the Lord Jesus Christ ang kinabuhi. Padayon ta. And kabalo kano, by the grace of God, higala, mahuman rang tanan itong mga kasakit. Naay kadaugan, basta kay provided lang, sigurado agad ang imong kaluwasan. Sure imong kaluwasan, ibutang imong pagsalig og pagtuo kang Jesus Christ mga kaigsuonan. Nya unsaon man nimo pagpakita ang imong pagsalig og pagtuo? Number 1, pagpabautismo. Be baptized. Katong bautismo nga ditong bunyag-bunyag bitas bata, di man to mao. Katong bautismo nga example ni Jesus Christ, nga giloblob just tubig unya gihawas. Kita man taana bitaw the Passion of Christ na salida sa Biyernes Santo. Kabalo man day ang mga tao nga inana ang pagbautismo nganong bautismohan ang mga bata kon gihimuan ba ilag salida gani. Nya nakita gid dila salida nga giloblob gyud tubig Jesus Christ. Ngano magbuot man gid ang mga tao nga katong yung baby ilahang kuan nga kabalo man sila unsay tama. Kita nga kabalo sa tama, let's follow it. Number 1, ipakita imong pagtuo pinagis pagpabautismo. Number 2, ipakita imong pagtuo pinagis pagpangalagad niya. And serve Him in the right church mga kaigsuonan. You see that? And I hope, kung imo nang buhaton mga kaigsuonan, kag ipakita nimo nga tinuuray ang imong pagtuo ngadto sa Dios. Ay salamat sa Ginoo. Naakay assurance sa imong kaluwasan. Salamat sa imong pagpaminaw. I hope by the grace of God na panalanginan ka sa pulong sa Ginoo, na challenge ka, and walay pulos ang ato na dungog kung dili nato ikinabuhi. Magampo ta. Amahan nga langit nun, dalaygon ka sa imuhang gugmag grasya sa among mga kinabuhi. Salamat Lord kay sa kanunay naghatag kag mga pagtulunaan Ginoo nga tamis kayo Lord o usahay makahatag og sakit sa mga kasing-kasing amahan apan susama sa maayo nga surgeon. Ang maayo nga surgeon dili niya matabangan ang iyang pasyente kung dili niya samaran una para makuha ang mga dili maayong butang sa lawas. Kami pud Ginoong Dios, andami Ginoo nga imong samaran para kuhaon nimo Ginoo ang mga dili maayong butang sa mga kinabuhi. Ug tabangin mi Ginoo nga pinagi sa imong gahom og grasya maayo kami ug mahimo ming magmadaugon sa among pagpangalagad kanimo. Ikaw na ibala namo Lord, gisalig namon tanan diya kanimo amahan, pasaylo ami sa mga sala. Sa ngalan ni Hesus gipangayon nako ang tanan. Amen and amen. Salamat ug maayong gabi sa tanan.